Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Kakarating lamang ni Natalia sa opisina nang mapansin niyang nakatingin sa kanya ang buong opisina. Alam niyang buong buhay niyang makatatanggap siya ng mga ganoong tingin. Hindi niya pinansin ang mga iyon at sa halip ay nagtanong sa tagatanggap sa harapan tungkol kay Ashton. Nasa opisina niya po si Sir, sabi nito na may bahagyang ngiti. Tumango si Natalia at mumiti rin dito. Napansin niya ang pangalan sa plaka sa kaliwa ng dalaga. Mukhang palakaibigan si Kisa, ngunit wala siya sa mood na makipagkaibigan. Ngayon, nais lamang niyang gugulin ang kanyang araw kasama si Ashton. Kaya naman, nang hindi na nakipag-usap pa, dumiretso siya sa kanyang opisina. Habang naglalakad siya, nakatanggap siya ng maraming pagbati ng magandang umaga at mga tango mula sa mga empleyado. Binati at tinanguan din niya ang lahat bago tuluyang makarating sa opisina ni Ashton. Sa labas ng kanyang opisina, sa gawing kaliwa, nakaupo ang kanyang katulong na si Cedric. Naaawa si Natalia rito dahil kailangan nitong harapin si Ashton araw-araw. Ngunit sa isang banda, natutuwa rin siya dahil bukod sa mga kaibigan nito, maging si Cedric ay tunay na nagmamalasakit sa kanya. Ipinakita ni Cedric ang kanyang perpektong puting mga ngipin habang binabati siya ng magandang umaga. Umiti si Natalia at nagtanong tungkol kay Ashton. Biglang nawala ang kulay sa mukha ni Cedric. Ang matinding takot na mababaka sa kanyang mukha ay sapat ng patunay na wala sa magandang kalagayan si Ashton. Saglit na naisip ni Natalia na umuwi na lamang o kaya ay bumalik sa kolehiyo. Ngunit labis niyang nais na makasama si Ashton buong araw. Higit pa roon, nang marinig niyang wala ito sa magandang kalagayan, lalo niyang ninais na mapasaya at mapagaan ang kanyang loob. Ano ang nangyari? Tanong niya habang nakatayo sa may pintuan, mahinang bumubulong upang hindi siya marinig ni Ashton. Hindi ko alam. Tinawagan niya si Xavier, tapos may sinabi si Xavier sa telepono at biglang nawala ng pagpipigil si Ashton, sagot ni Cedric. Naalala ni Cedric kung paano winasak ni Ashton ang florera at nagkalat ang lahat ng mga dokumento sa loob ng opisina. Halos tumakbo na siya palabas ng silid kanina. Sige, mahinang sabi ni Natalia sa sarili. Marahil ay may nangyari na naman kaugnay ng kaso ni Nicholas na nagpagalit kay Ashton. Pumasok si Natalia sa silid at natigilan nang makita ang itsura nito. Ganap na magulo ang buong opisina. At nang sabihin nating magulo, talagang bawat bagay sa loob nito ay nagkalat at nasira. Maliban sa mga dingding, narinig niya ang mga yabag mula sa kabilang bahagi ng silid. Agad niyang ibinaling ang kanyang tingin sa pinagmumulan ng ingay at nakita niya si Ashton na lumalabas mula sa banyo. Natigilan si Ashton. Namumugto ang kanyang mga mata at wala ni katiting na emosyon sa kanyang mukha. Ngunit isang bagay lamang ang malinaw na nakita ni Natalia. Ang kanyang mga matang namumula dahil sa matinding pag-iyak. Natalia! Bulong niya. Ang iisang salitang iyon ay lumabas mula sa kanyang labi na parabang isang panalangin. Agad siyang sumugod kay Natalia at mahigpit itong niyakap, halos durugin sa higpit ng pagkakayakap sa kanyang dibdib. Nagulat si Natalia sa biglaang kilos ni Ashton. Mahigpit ang pagkakahawak nito sa kanya, na parabang mawawala siya sa mismong harapan nito, na parabang kapag binitiwan siya nito, kahit isang saglit, tuluyan siyang mawawala sa kanyang mga bisig at hindi na kailanman babalik. Ramdam ni Natalia ang napakabilis na tibok ng puso ni Ashton. Halos doble kaysa sa karaniwan. May kung anong hindi magandang pakiramdam na unti-unting bumalot sa kanya. Sobra ang puwersang ginagamit ni Ashton sa pagyakap sa kanya. Hindi niya malaman kung ano ang nangyari o kung bakit ganito na lamang siya, kahigpit na niyayakap ni Ashton. Isinasantabi muna ni Natalia ang lahat ng kanyang iniisip at marahan, ngunit buong tiyagang itinaas ang kanyang mga braso upang yakapin siya pabalik. Dahan-dahan niyang hinaplos ang likod ni Ashton, sinusubukang pakalmahin ang unos na tila nagngangalit sa kalooban nito. Kalaunan, bumalik sa normal ang tibok ng puso ni Ashton at bahagya nitong niluwagan ang pagkakayakap sa kanya.
Sinubukan ni Natalia na kumawala sa kanilang yakap, ngunit agad siyang muling hinawakan ni Ashton. Mas mahigpit pa kaysa kanina, kung posible man iyon. Itinago nito ang mukha sa pagitan ng balikat at lieg ni Natalia. Ramdam niya ang mainit at hindi pantay na paghinga nito sa kanyang lieg, dahilan upang mangilabot ang buong katawan niya. Narinig niya ang isang mahina at halos hindi marinig na hikbi. "Huwag mo akong iwan." Inilagay ni Natalia ang isang kamay sa likod ni Ashton at marahang hinaplos iyon, pilit na pinapakalma ang kaguluhan sa kanyang kalooban. Ang isa naman niyang kamay ay umakyat sa buhok nito. Dahan-dahan niya itong hinaplos habang bumulong sa kanyang tainga. Isang mahinang bulong na tila nagbigay ng kakaibang gaan sa puso ni Ashton. "Hinding-hindi kita iiwan." Unti-unting naging mas mahinahon ang paghinga ni Ashton, ngunit kahit ganoon, bawat mainit nitong paghinga ay nagdulot pa rin ng kakaibang kiliti sa buong katawan ni Natalia. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang nanghihina sa tindi ng damdaming bumabalot sa kanya. Sa wakas, kumala si Ashton sa yakap at tumingin sa kanya. Nanlamig at tila namanhid ang katawan ni Natalia sa mga sensasyong dulot ng kanilang pagiging malapit. Hindi niya maipaliwanag kung bakit sapat ng maramdaman lamang ang paghinga ni Ashton upang guluhin ang kanyang mga iniisip. Saglit na may isang mapangahas na kaisipang sumagi sa kanyang isipan, ngunit agad niya iyong itinaboy. "Saan ka nagpunta?" Matigas na tanong ni Ashton na biglang pumutol sa daloy ng kanyang mga iniisip. "Hindi ako nagpunta kahit saan," sagot niya, litong-lito. Dahil sa mga nangyari, sunod-sunod na tanong ang pumasok sa isip ni Natalia. Umiiyak ba si Ashton dahil sa kanya? Ang pagkakagulo ba ng buong opisina ay dahil sa kanya? Marami siyang tanong, ngunit si Ashton lamang ang may mga kasagutan. "Tinawagan ako ni Xavier. Sinabi niyang hindi ka pumasok sa kolehiyo. Tinawagan ko si Lotus at sinabi niyang matagal ka nang umalis ng bahay. May ideya ka ba kung anong pinagdaanan ko habang hindi kita mahanap? Akala ko may nangyari sa iyo. Akala ko may kumidnap sa iyo, sinundo ka ng mama mo, may nangyaring masama sa iyo, o ang pinakamasama sa lahat. Nainiwan mo ako." Libo-libong masasamang bagay ang pumasok sa isip ko. "Hindi kita makontak. Nasaan ang cellphone mo? Hindi mo ba maaaring?" Patuloy sa pagsasalita at paninisi si Ashton. Sinubukan ni Natalia na magsalita, ngunit hindi ito tumitigil. Kaya, upang tuluyan siyang patahimikin, hinalikan niya ito. At tuluyang natigilan si Ashton. Para bang isang panaginip. Nanatili silang parehong hindi gumagalaw. Walang sinuman sa kanila ang agad nakapagsalita o nakagalaw na para bang pareho silang nabigla sa ginawa ni Natalia. Nang susubukan na sana niyang lumayo, agad siyang hinawakan ni Ashton sa baywang at siya naman ang muling lumapit. Nagtagpo muli ang kanilang mga labi. Ang halik ay puno ng lahat ng damdaming matagal nilang pinipigilan. Mabangis. Mapilit. Puno ng damdamin. Sa halik na iyon ay tila nailabas ni Ashton ang lahat ng takot, galit, pangamba at pagmamahal na ilang oras niyang kinikimkim. Samantala, hinayaan lamang ni Natalia na mangibabaw ang sandaling iyon, unti-unting nililimot ang lahat ng tanong at pag-aalinlangan. Maya-maya, unti-unting naging marahan ang kanilang halik. Ang dating matinding damdamin ay napalitan ng lambing na para bang pareho nilang ninanamnam ang sandaling matagal nilang hinintay. Sa halik na iyon, ibinuhos ni Ashton ang lahat ng pagmamahal na hindi niya kayang sabihin sa mga salita. Nakapulupot ang isang kamay niya sa baywang ni Natalia, habang mahigpit naman nitong hinahawakan ang kanyang katawan na para bang ayaw na naman siyang mawala. Para kay Ashton, para iyong isang sandali ng ganap na kaligayahan. At para kay Natalia, isang sandaling puno ng wagas na ligaya. Ngunit, biglang nabuksan ang pinto ng opisina. Naputol ang kanilang sandali. Naghiwalay sila at nakita nila si Allen na nakatayo sa may pintuan, may mapang-asar na ngiti sa mga labi nito. Sa likuran ni Allen ay nakatayo naman si Allison na may mapaglarong tingin sa kanyang mga mata. "Bro, may nasira ba kaming sandali?" Tanong ni Allison, halatang nang aasar. Agad na namula si Natalia sa sinabi nito. Ang isang kamay niya ay nakapatong sa balikat ni Ashton, habang ang isa naman ay mahigpit na nakakapit sa tela ng Amerikana nito. "Ashton, maawa ka naman sa kanya. Tingnan mo ang mga labi niya, namamaga," puna ni Allen, dahilan upang mapatingin ang lahat sa mga labi ni Natalia.
Kinagat ni Natalia ang kanyang labi at agad na napayuko. Bigla na lamang naging pinaka-interesanting tanawin sa buong mundo ang kanyang mga sapatos. Nagsimulang tumawa sina Allen at Allison habang pinagmamasdan ang mukha ni Natalia na halos kasimbilis ng kamatis sa pamumula. Tigilan mo nga, Allen. Karapatan ko lang ang tumingin sa mga labi niya, hindi ikaw, singhal ni Ashton. Agad na itinaas ni Allen ang dalawang kamay bilang pagsuko. Pasensya na, bro. Pero kahit sino naman ay mapapansin iyon. Grabe ang ginawa mo sa mga labi niya. Asawa ko siya. May problema ba roon? Tanong ni Ashton, diretso ang tingin kay Allen. Nagtawanan lamang sina Allen at Allison. Itinago ni Natalia ang mukha sa dibdib ni Ashton at napangiti. Ramdam ni Ashton ang pagkurba ng mga labi nito sa isang malawak na ngiti, kaya hindi rin niya napigilang umiti. Sa tuwing naiisip niya ang halik nila, tila nagsasayaw ang kanyang puso sa sobrang saya. Isang munting sayaw na parabang karapat-dapat manalo ng pinakamataas na parangal. Bakit nga pala kayong dalawa nandito? Tanong ni Ashton habang nananatili sa ganoong posisyon. May pagpupulong tayo kasama ang mga pangunahing may-ari ng bahagi ng Winbert Enterprise. Kailangan din nating ipasa kay Allison ang ilang karapatan sa mga akda. Naaalala mo pa ba o hindi? Tanong ni Allen habang natatawang nakatingin sa kanya. Oo, naaalala ko. Pumunta na kayo sa silid pulungan. Susunod ako sa loob ng 5 minuto, sagot niya. Bilisan mo. Sabay na sabi ni na Allen at Allison. Pareho silang kumindat kay Ashton at binigyan siya ng senyas na tila nagsasabing, kaya mo yan, habang nakataas ang kanilang mga hinlalaki bago isinara ang pinto. Ngunit bago sila tuluyang umalis, nagawa pa nilang paalalahanan si Cedric. Huwag mong bubuksan ang pinto nang hindi kumakatok. Kung hindi, baka mawalan ka ng trabaho sa susunod na minuto. Napahigpit ang paglunok ni Cedric. Nang tuluyan nang makaalis sina Allen at Allison, bumaling si Ashton kay Natalia. Ngayon, sabihin mo sa akin. Saan ka nagpunta? Mariin niyang hingi ng paliwanag. Tumingin sa kanya si Natalia. Ayaw kong pumasok sa kolehiyo, kaya naisip kong gugulin na lamang ang araw kasama ka. At pasensya na. Naubusan ng baterya ang cellphone ko, tapos napakatindi ng trapiko, kaya mas matagal akong nakarating dito, paliwanag niya ng detalyado. Napabuntong hininga si Ashton ng maluwag, wari sa wakas ay nakahinga na rin ng maayos matapos malaman ang totoong nangyari. Ngunit ang sumunod na sinabi ni Natalia ay muling nagbalik sa isang bagay na matagal nang nakabaon sa kanyang isipan. Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan ng sapat para malaman mong hindi kita iiwan? Nanatiling tahimik si Ashton ng ilang sandali bago siya sumagot ng diretsahan. Hindi ko kasalanan. Hindi naman maganda ang mga alaala natin sa nakaraan. Agad niyang pinagsisihan ang sinabi nang makita ang lungkot sa mga mata ni Natalia. Ngunit naging tapat lamang siya sa kanyang nararamdaman. Natatakot siya. Natatakot siyang baka isang araw ay tuluyan na lamang siyang iwan ni Natalia at hindi na muling bumalik. May pagpupulong ako. Aabutin iyon ng halos 1 oras. Maaari kang maghintay sa ibang opisina. Alam mo namang kailangan pang ayusin muli ang opisina ko. Pagkatapos noon, maaari tayong lumabas para mananghalian at gugulin ang natitirang araw ng magkasama, mungkahi niya. Ngunit wala na sa mood si Natalia para gawin ang alinman sa mga iyon. Ang mga salitang binitiwan ni Ashton ay tila tumarak sa kanyang puso. Masakit. Ngunit totoo. Hindi rin niya maaaring itanggi iyon. Ang kanilang nakaraan ay wala talagang magandang alaala na maaari nilang balikan ng walang sakit. Hindi na. Uwi na ako. Pasensya na sa panggugulo. Halos tumakbo si Natalia palabas ng opisina, nakayuko at ayaw nang tumingin pa kay Ashton. Mula sa labas, nakita ni Cedric na pumasok siya sa elevator. Napatingin lamang siya rito ng tahimik. Kahit sino ay makapapansin na ibang-iba ang mood ni Natalia nang dumating siya kumpara sa mood niya ngayong aalis na siya. At sa unang pagkakataon, hindi na alam ni Cedric kung alin ang mas nakakatakot. Ang galit na Ashton o ang katahimikan ng isang nasaktang Natalia. Sa susunod na kabanata, haharap si Ashton sa biglaang pagbabago ng kilos ni Natalia at susubukan niyang alamin kung gaano kalalim ang sugat na iniwan ng kanyang mga sinabi. Samantala, habang unti-unting lumalayo si Natalia,
May isang pangyayaring muling magbubukas sa mga masasakit na alaala ng kanilang nakaraan at susubok sa kanilang pagsasama. Kaya abangan natin,